Amen. Hallelujah. So today we're going to celebrate because we believe that our God is in this place. Are you ready to praise? Are you ready to worship? I can't hear you. Are you ready to praise? Are you ready to worship? Then come on, let's go! Hey! Come on! Hey! Come on, it's a glorious day to worship our God. It's Jesus. My shame. Who could carry that kind of weight? It was my turn till I met you. I was breathing but not alive. For my failures I tried to hide. It was my turn till I met you. You called my name and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. You called my name and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. Come on, hands up. The sea has saved my soul. Now your freedom is all that I know. Sing it. The old made new. Jesus, when I met you, you called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. You called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. Glorious day. Come on, church, are you with us? I believe you're alive. Come on, use this to make this atmosphere to change it. Okay? Sing. I needed rescue. My sin was heavy, but chains break out the weight of the glory. I needed shelter. I was an orphan, and you called me a citizen of heaven. When I was broken, you were my healing. Now your love is the air I'm breathing. I have a future, my eyes are open. 'Cause when you called my name, I ran out of that grave, out of the
time, we're going to sing it as if this is us. Because this is what God has done in our lives. Amen? 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 Amen. Good. Come on, let's go. Come on, I want to hear you. More. Say. I want to hear you. One more time. Come on, sing. I want to hear them. I can't hear you. Come on. Come on, louder. I want to hear you. Yes. Louder. One more time. We're going to sing louder. Come on. Louder. Say, when I was broken, You were my healing. Now your love is the air I'm breathing. I have a future. my eyes are open. 'Cause when you call my name, everybody, I ran out of that grave. into your glorious day. You call my into your glorious day. 1, 2, 3, let's go. Come on, lift up the name of Jesus. Let's worship Him. Let's lift our hands in heaven. Oh Jesus, You are here in this place. I've carried the burden for too long on my own. I wasn't created to bear it alone. I hear Your invitation to let it all go. And I see it now. I'm laying it down. And I know that I need You. I run to the Father. I fall into grace. I'm done with the hiding. No reason to wait. My heart needs a surgeon. My soul needs a friend. So I'll run to the Father again and again and again and again. Again and again.
is greater than every failure. Now I'm gone. Come on, say home. Home. I know I am home. Safe within my Savior's arms. Right back where I belong.
your presence. Home. Home. In the presence of God, we are home. So enjoy this moment. This kind of atmosphere is what we want. Because we are home in His presence, where we always belong. You belong, we belong in His presence, where God can embrace you, where God can pour out everything to you. Welcome home. In this presence, in this atmosphere. Yes. Yes. Yes, go ahead. Feel the presence of God, because in this presence, there's fullness of joy. In this presence, there's love, peace, and joy forevermore. So yes, we know we are home in His presence. We just know it because we belong here. We know it because we belong here in this presence, in His love, in this kind of atmosphere. Just a little bit more. Let's run to Him. All our needs is in His presence. Father, thank you, you are in this house. We allow your mercy. We allow your goodness to flow, to flow, to flow. I just sense that some of you are tired of running, doing something. This is your time to run to the Father. Get your rest from Him. After a day's work or a week's work, we need to run home to get our rest or to take a rest. Your healing is in His presence. Our mercies is in His presence. Our provisions is in His presence. It's in His home. Father, thank you. We run to your presence. Jesus, thank you for supplying, for providing forgiveness, healing, wisdom, protection, strength, joy, strategies, Lord. Boldness to go on, God. Right decisions, God, can only be found, God, in you. So, Spirit of God, we want you to flow. We want you to fill us with who Jesus is. Let there be encounters of your mercy today. Hallelujah. We run to you. No place like home. In your very presence. There we are safe. There we are comforted. Some of you are wounded. You need to run home. Some of you are frustrated. You need to run home. Some of you are tired. You need to run home. All that we could ever need is in His presence. Thank you for your love. Thank you for your forgiveness. Thank you for your touch. Thank you for who you are, God, to us.
we can see, we can hear, we can understand, God, your direction, your instructions with clarity and with simplicity of our hearts. We honor you, Father, in Jesus' name. Amen. Amen. Come on, take your seats. Wow. Thank you, worship team. Ay, sarap mag-worship. Settle down. Gandang umaga po. Gising kayo. Sino po ating first time visitors? Meron ba tayo? Oh, may first. Ayan, may couple ako nakita ka na. Yeah, welcome. Welcome, Mr. Pogi, Miss Ganda. Welcome, welcome. Welcome to New Life. How about second timer? May second timer po ba tayo? Ayun. Oh, may gwapo dito. Bumabangga lang liwanag ko, sir. Welcome, Mr. Pogi. How about third timer? Meron din third timer. How about fourth timer? May fourth timer? Meron din! Sino yan? Si Ray? Oh, mayong buntag. So, good morning guys. Welcome to your house. Relax lang po kayo. Minsan, di ko pwedeng baguhin yung personality ko. Ganito lang po ako. Hindi naman ako salbahe. Nice naman po ako. Pero minsan, gusto ko talaga makita yung mga mukha ninyo. Pagka may time ako, gusto ko makita. Kasi, given na po yun, iba-iba ho tayo na pinagdadaanan sa buhay. Pero, when you go to the house of God, para bang maging willing tayo na, God, you can do whatever you want today, God. Willing ako i-let go yung mga preconceived ideas. Pumunta ako sa church, praise worship, i-welcome, magsasalita si pastor, tapos upo siya, magigiving, closing prayer. Hello! Huwag po tayo maging familiar sa flow natin. Naalala ko nung mga nakaraang taon ay tunitweak natin lagi yung flow natin. Instead, maging tayo lagi, maging expectant tayo uli lagi. Welcome. Sila pala, inaantay ko kayo ako makapagsimula. Maging expectant tayo lagi kasi pagka wala kang expectation, okay, kwentuhan ko muna kayo. May maglolo daw, so naiwan sa akin, andyan si Kian sa labas. May maglolo daw na ng isda. Pabatayin ko. Nagtataka daw yung apo, tuwing nakakahuli yung kanyang lolo ng isdang malaki, tinatapon. Lo, bakit? Mamaya, anak, pag-uwi sa bahay. So, ang hinuhuli lang ng lolo ay yung mga maliliit. To make the long story short, pag uwi nila sa bahay, pumunta sila sa kusina, nilinis yung mga isda, at lulutuin na. Apo, halika! Ito yung dahilan kung bakit itinatapon ko yung mga malalaking isdang nahuhuli natin. Yung lutuan natin sa bahay ay maliit. Question. Gaano po ba kalaki ang lalagyan ninyo nung kayo pumunta sa church? Kasing laki lang ba ng tansan, o tabo, o timba, o drum? Kasi whatever your expectation, God can manifest your goodness. Para bang, let it go lagi. Lord, do what you want, Panginoon. Ayokong bigyan ng limitation ang gagawin mo kasi maliit lang yung container ko. Dapat, expandable. Dapat, ibang, bang magandang term? Holy Spirit, bigyan mo ako. Dapat teachable tayo. Dapat able tayong mag-let go ng mga bagay-bagay. Okay? Ox na? So, maganda umaga po. Pangalawang linggo na po natin, ang ating pong subject ay homecoming. Maiksi lang po ito guys, pero habang, siyempre, hindi naman po tayo all-knowing, pinag-aaralan natin yung subject, kung saan-saan tayo angle na pumapasok, habang nag-worship tayo, kanina nung first service, yung take away ko ay parang naglaro sa imagination ko yung pag-uwi namin sa Samar. Tandaan po natin, ako po, Samar po ako, pinanganak. Yung mother tongue ko ay Waray. Yung father tongue ko ay Tagalog. Yung uncle tongue ko ay Cebuano. Yung auntie tongue ko ay English ho.
So, wag ho nating kaligtaan. Kasi, naalala ko nung hanggang high school po ako, doon po ako lumaki sa Samar. May mga nakita kami, galing lang ng Maynila. Ilang buwan lang, di na marunong magbisaya. Pambira. Sinabi na wag kunin, kinunin. So, ang dami mga gano'n. Sabi ko, oh my. Guys, whatever your mother tongue is, i-practice po ninyo. Dapat hindi mawawala yon, di ba? Ba't ba ako napunta doon? Okay. Homecoming. Ang agenda ng langit, ako personally guys I come to realize. Kasi dinadigest ko po yung pinag-uusapan natin. Habang nakatingin ako sa notes ko, nag-aaral ako, nagtatanong ako kay Google, iba ang sagot niya, kung saan-saan akong kumukuha ng mga angle. Pero iba pa rin talaga kung halimbawa, Lord, ano ba ibig mong sabihin? Bakit homecoming ang gusto mong pag-aralan namin? Di ba? Homecoming. Una, home. You can have many houses, but you can choose your home. Coming. Madaming mga tao may houses, ayaw umuwi. After so many journeys in life, we need to go home. At ang ganda lang po kasi ng God. Alam niyo guys, pwede ko ituro to, hindi ako titingin sa notes. Gusto ko maging spontaneous. Tingnan niyo ito guys. Ang agenda ng langit, that's why we talk about God's heartbeat, souls, go after the one, tapos ngayon homecoming. Yung kanyang agenda, bakit niya pinadala si Jesus? To seek and to save us. Hinahanap, minsan, go talaga. Ang rason kung bakit niya pinadala si Jesus para hanapin ikaw at ako. At pagkatapos na tayong masumpungan, hindi ka parurusahan, kundi patatawarin ka, ililigtas ka, lilinisin ka, huhugasan ka, paliliguan ka, bibihisan ka, pagpapalain ka, at pagkatapos ng lahat ng mga makeover na ginagawa ng God sa buhay natin, we need to go home. Di ba? May isa pang kwento. Nagkita daw si Agila at saka mga pato, itik. Pato na lang maganda. Sabi ng mga pato, wag grabe, ang tayog lumipad ng Agila. Ilumanding si Agila. Sabi ng mga pato, pre, turuan mo naman kami paano, hindi lumangoy ha, paano lumipad? So maghapon, nagturo yung Agila kung paano lumipad yung mga pato. At nakalipad nga. Kinahaponan nung maggagabi na, sabi ng Agila, friends, gabi na uwi na ako. So lumipad yung Agila. Yung mga pato, umuwi, naglakad. Nakalimutan nila, marunong na sila lumipad. Gusto niyo pa kwento? Meron daw pong mama na nakahuli ng cub, yung lion, yung tuta na lion. Hindi, tuta, aso yun eh. Lion cub, yung maliit na leon. Yung mama, farmer siya. Ang kanyang inaalagaan ay mga kambing. So yung kanyang nahuling leon na maliit na bata, inihalo niya sa kambing. Sige, tuloy. So yung leon, lumalaki, kasama niya ang mga, so, amoy kambing, kilos kambing, salitang kambing, kung ano kinakain ng kambing, yun din ang kanyang pagkain. Pagka umaga, yung farmer, ilalabas sila sa pen, hindi yung sa pen, yung bakod, dadalhin doon sila sa damuhan, manginginain siya. Kasi kambing, yun ang kanyang nakalakihan. So pagkahapon, uuwi na sila, pupunta doon sa kanilang kulungan. One time. So yung leon lumalaki, kasama kambing. Kain ng kambing, kilos kambing, amoy kambing, kasi ang kasama niya kambing. One time, biglang merong umatungal sa labas na, rrrr!
nagtakbuhan yung mga kambing kasi may leon na nag-roar doon sa forest. Ba't mo pinapaiyak yan? So nag-roar yung leon. So nagtakbuhan yung mga kambing. Nagtakbuhan yung mga kambing doon sa kulungan. Pati rin yung leon na lumalaki na, nagtakbuhan. Tapos yung mga kambing nanginginig. So yung leon nanginig din. Kasi nga, kasama niya, kambing. Isip, kambing. Amoy, kambing. Pagkain, kambing. Tapos sumilip ho yung leon. Nanginginig siya. Nakita niya yung leon na malaki. Nagro-roar. So, gano'n ang nangyari. Gano'n ang ginagawa. Araw-araw, gano'n ginagawa niya. One time, nanginginain ulit yung mga kambing, kasama yung leon na lumalaki na. Tapos medyo napalayo siya ng konti. Tapos biglang, nag-roar na naman yung leon. Takbuhan yung mga kambing. Siya, nahuli siyang tumakbo. So maya-maya nanginginig siya yung mga leon. Kaharap niya yung leon, yung mga kambing nagtakbuhan na sa kwadra, sa kulungan. Face to face sila ngayon ng leon. Nanginginig siya, sabi niya, roar! Sabi niya, meh! Kasi nga, kilos, kambing, kain, kambing, isip, kambing. So nag-roar yung leon. Roar! Sabi niya, meh! Kasi nga, kambing siya. Nakita niyo po yun? Pero yung leon na nanginginig siya sa harapan ng malaking leon, lalong nag-roar. Roar! Nagulat siya nung mag-roar siya, hindi na roar na rin. At lalo pang ginalit hanggang nag-roar na rin siya na kagaya ng leon. After all those many years, akala na siya ay kambing. Kasi ang kasama niya, mga kambing. Kinakain niya kambing. Pag tumutulog siya, katabi, mga kambing. Isip kambing, amoy kambing. So pagkatapos ng mag-grow, na-realize niya, leon pala siya. Tapos iniwanan siya ngayon ng lion. Meron siyang option ngayon. Bumalik siya doon sa kasama niya mga kambing o pumunta siya sa kagubatan. Naintindihan niya pa? Hindi po tayo kambing. Jesus is the Lion of the tribe of Judah. The one that lives inside of you. There's a roar inside of you. There's a lion inside of us. We are not meant to be like kambing. Why? Because you are more than conqueror. Don't you know that you are more than conqueror? No weapons formed against you shall prosper. You are more than you know who you are actually. We can only know who we are every time we look at the mirror, which is the Word of God. That's why we really need to read the Bible. How often? As often as possible. Amen. Galing, no? Tagal ko nang hindi nakwento yun. Luke 15 verse 4. What a man of you having 100 sheep, if he loses one of them, does not leave the 99 in the wilderness and go after the one which is lost until he finds it. Kayang iwanan ng God yung 99 na hindi nawawala, just going after the one. For how long? Until he finds us. At the moment he found us, sabi ng verse 5, and when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. Diba, ang default nating mga magulang, sa context natin, pag kayo anak natin pasaway, pagka nakita mo na, nakol, dila lang ang walang latay. Kulang na lang ayaw mo nang pauwiin. Pero ito, this is very good, perfect illustration ng personality at ng character ng God. How loving, how forgiving He is. After seeking and finding the one, when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing. Where? Going home. So, while on the way home, yung picture dito ay God is already rejoicing. But celebration can only be done at home.
Di ba? Nakwento na po natin yan. Kaya dito ko po kinuha yung subject natin na homecoming. And when he comes home, he calls together his friend. So meaning to say, God's desire for all of us in going after the one is He wanted us to come home. Amen? Gusto ng God na umuwi tayo sa bahay niya. Sorry guys kung kayo po ay madaming bahay, kung mas gusto nyo dito sa mundo mabuhay, you need to shift your mindset. Kasi ang langit ho ay mas maganda kumpara sa lupa. You can have naalala ko yung nababasa ko lagi, yung Rich Dad Poor Dad, si Robert Kiyosaki, meron siyang 15,000 na rentals. Hindi masyadong mayaman. No? 15,000. Akala ko noon na 1,500. 15,000 properties pinapaupahan niya. You can have as many as those, but nothing compares to heaven. Parang ayaw nyo ata maniwala. Mas gusto nyo ba dito? O gusto ko sa langit? Langit, syempre. So, let me continue teaching this so that our minds can be steered of shifting our focus in earning. Kasi some people are doing their very best to make a money. Don't you know that there's a verse in the Bible that says, do not overwork to be rich? Ang Bible na po nagsabi, huwag ka magpakapagod para yumaman. Why? Because positionally, as long as you are in Christ, you are already rich. Believe it or not, mayaman ka na. Walang alam pera. It's okay. Diba? Because when you come to understand that you are blessed in Christ, then money will just simply follow. Don't you know that there are people who have lots of money, but they are poor in the eyes of God? So when he comes home, there's always a homecoming. John chapter 10 verse 15. As the Father knows me, this is Jesus speaking here. Even so, I know the Father, and I lay down my life for the sheep. And other sheep I have, which are not of this fold. Si Jesus po nagsabi niyan, naka-red letter yan sa Bible. And other sheep I have, which are not of this fold, them also I must bring. So meaning to say, it is in His priority as well to bring the other sheep which are not yet in the fold. Kaya nga po, hanggang ngayon, hindi pa ho tapos ang Diyos. Gaano ba siya katagal maghanap hanggat hindi ka pa nasusumpungan? Pero hindi rin ibig sabihin na, this is funny guys unahan ko lang po kayo. Matagal ng panahon, di ba mahilig ako gumala. Sabi niya, ay, yung church na yan, yun ang simbahan ko. Sabi ko, ako yung pastor doon, di kita nakikita, sa loob-loob ko lang yun. You can call New Life as your church. No problem with that. But you need to take ownership of this. Una, hindi naman akin to Trabahador lang ako dito That is why, kung mapapansin nyo, sa abot na aking makakaya, ginagawa ko yung dapat kong gawin. Just to make you realize that this should be your house. This is not just simply your church where you come every Sunday. You can own this. This should be your house. So sabi ni Jesus, other sheep I have which are not of this fold, them also I must. Sinabi ni Jesus, kinakailangan niya hanapin din. So if you want to make partnership with God, we need to understand that it is His priority to go after the one. Now that Jesus is in heaven, we are the ones left behind. Di ko sabi naman na di na tayo babalikan. We need to partner with Him as well. In what? In looking after the one. Tama? Nagkakaintindihan tayo? Sabi ng survey, yung mga tao nagpupunta ng church, 86% kasi may nag-invite. 2% lang kasi walk-in. 6% natakot sa pastor. Pero hayaan mo na, mas gusto ko yung 86%
Kaya sila nag-i-invite o kaya sila nag-i-stay kasi yung mga kaibigan nila nasa church din. Amen? Hindi naman po ang pastor dapat mga anak yung mga sheep. So thank you for coming, guys. Last month, nasabi ko sa inyo, di ba? 107 visitors. Wow. 107, ang dami, no? Bakit ka padadalhan ng Lord ng 107 kung hindi mo naman sikasuhin? Last Sunday, 23 ang visitors natin. Kaninang first service, dami. Almost more than 1. Hindi, madami-dami. Almost 10 siguro. Pero hindi natin objective na binibilang lang po namin, guys, yung mga visitors kasi you can invite all you want, but it is God who adds people to His church. Kasi we come to understand that this is His church. Trabaho natin mag-invite, bahala na si Lord magdagdag. Gets? Are you good? Sure? Do you want to come home? Dalawa kasi yun eh. Gusto mo na umuwi sa bahay pagkatapos, basta tapusin mo na, gusto ko na umuwi. At yung isang homecoming is in heaven. Double-sided kasi yun, guys eh. John 14 verse 1. Let not your heart be troubled. Si Jesus po ulit ito nagsasalita. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Wow. Sino pong naniniwala na sa langit madaming mansyon? Sino gusto pumunta ng langit? Hindi lahat nagtaas ng kamay, no? Sabi kasi ng teacher, ganyan din tanong ng teacher, klase, sino gusto pumunta ng langit? Nagtaasan ng mga kamay, maliban kay Juan. Sabi ni teacher, Juan, ayaw mo pumunta sa langit? Sabi ni Juan, kasi ma'am, sabi na nanay ko, uuwi tayo ng maaga, magtatagal po ba tayo doon? Yes, if you are a believer, honestly, heaven should be our focus. We need to go to heaven. Sabi na iba, lagi ka sa church, lalampas ka na sa langit. At least langit pa din. Ang mahirap, kung hindi ka makarating sa langit. Kasi impyerno yon. So, sabi ni Jesus, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. The reason Jesus came, first to seek and to save us. After seeking and saving us, He left us behind. He went ahead of you sa langit. For what purpose? Ito yun. Kaya siya nauna sa langit para ihanda ang mga mansions ninyo. Malungkot ang iba sa inyo. Sabi niyo ba, di pa nga ako nakapag-asawa, langit na pinag-uusapan. Relax lang. Di ko naman sasabing ngayon na tayo pupunta. But as far as God is concerned, guys, there are mansions waiting for you. Di, mansion naman ako sa langit. Di na ako magbabayad ng upa. Di, magbayad ka pa din ng upa. Baka mag-kick out ka, sa kalsada ka titira. Sa Taguig lang talaga, no? Ang daming mga tao nakatira sa kalsada. Alam nyo yun? Hindi nyo alam. Okay. Alam nyo ba kung bakit si Jesus hindi mahilig sa jewelries? Hindi niya alam? Ask me. Because He breaks every chain. Okay. Pwede na? Mansions. Sa Taguig lang, madaming tao nakatira sa kalsada. Noong na-ginod, talaga kalsada ka nakatira? Hindi po. Sa kalsada, Palingon, Ligid Tipas, Kalsada Tipas, only in Taguig. So, okay, let's continue. Sabi ni Jesus, ang rason kaya siya nauna sa langit, kasi naghahanda siya ng mansions natin. Na ako po'y college, I come to Istanbul, isang article, the man who spent 7.5 days in heaven. Tapos nasa langit na siya, sabi niya doon sa bantay, pwede ba makita yung bahay ko? Sure, tinur siya sa bahay niya. Ang kanyang bahay, under construction pa. Siyempre, di pa siya patay eh. Nandun pa siya sa baba. Di ko alam kung bakit siya pinahintulutan ng God na pumunta sa langit. 7.5 days in heaven. O 3.5 o 7.5. Basta ganun. Nakita niyo kanyang mansion under construction. Sabi niya,
bakit ang laki ng bahay ko? Sagot sa kanya nung nag-tour sa kanya, sabi niya, kasi parati kang madaming bisita. Wow! So sabi ni Jesus, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Guys, siya po nagsabi niyan, hindi ako. There are mansions awaiting for all of us. So dapat, kung sa kanya priority, sabi na, there are people that I need to bring, I must bring to the fold. So meaning, why? Kasi He wanted us to go to heaven. Ang Diyos na pinaglilingkuran po natin, gusto niya kung pwede lang lahat ng tao pumunta sa langit. Ang problema lang, may mga tao nagdesisyon, gusto nila sa impyerno. Ano magagawa natin? Pero doon sa hindi naman nagdesisyon na pumunta sila ng impyerno, kung may pagkakataon pa, pwede natin silang snatch out and let us bring them to Jesus and let's bring them to heaven. Kung pwede lang. Nagitso po ako? So sabi ni Jesus, if it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Guys, that is His mandate or that is His priority to bring us to heaven so we could have our mansions. Parang malungkot talaga kaya. Ayaw niyo. Yung bahay namin maliit lang eh. Sabi ko sa iyo, pagka bumangon ako, pagbaba ko sa kama, minsan shoot agad sa sandals ko. Pagkaliwa ko, alam ko na kung ilang steps silang papunta. Maliit lang yung bahay namin eh. Pero I believe sa langit yung mansions, pwede tayong magtagu-taguan. Kahit hindi maliwanag ang buwan. At baka hours ang aabutin. Ang galing, no? So sabi ni Jesus, He wanted us to have mansions in His Father's house. That's why He went ahead of us to prepare a place for you. Guys, believe it or not, that should be our homecoming. Wait, bago ko ipasok yun. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. That where I am, there you may be also. The good thing about our God, sabi niya, kaya pumunta si Jesus, napako sa krus, namatay, inako kasalanan natin, pumunta siya sa langit para ihanda ang mansions ninyo, mansions natin, at ang sabi niya, I will come again. Babalik ako uli, kukunin ko kayo, and I will receive you to myself. Tatanggapin ko kayo para sa sarili ko, para kung nasaan ako, naandun din kayo. Diba? So we need to be at the right place, with the right people, with the right God, with the right attitude, with the right motives. Alala nyo, nung nakaraang presidente, every headline, tukhang, patayan, sabi, oh my, yung mga nahuhuli, sinasabi na, di ko po alam eh, napasama lang ako. Diba? Meaning, wrong friend. Diba? Maling kaibigan yon. Pero if you are with the right friend, lalo sabi nila, punta tayo sa New Life, madami magaganda. Totoo po yun eh. Totoo yun eh. Madami magaganda. At madaming gwapo. Pero wag na kayong umasa na baka kausapin kayo ni Lord eh. Baka bulungan kayo ni Lord eh. So right company, right motive. So sabi ni Jesus, ang kanyang motibo, that where He is, there we may be also. Where is Jesus now? In my heart, yes, in our hearts, but He is in heaven. So kung nasaan siya, gusto niya naandun din tayo. Tama po ba? So meaning to say, His agenda of going after the one
ay hindi para parusahan ang isa na nasusumpungan niya, kundi para dalhin, patawarin, linisin, baguhin, dalhin sa kalangitan kasi merong mansyon na nag-aantay. Ako po, nasabi ko na sa kanya na galing ako ng Samar hanggang high school ako. Pero pinipilit namin na once a year umuwi kami. Umuwi kami nung February, nakauwi kami February. Bibiyahe kami ng almost 600 kilometers mula sa Taguig hanggang sa dulo ng Luzon, Matnog. Mga 550 plus kilometers yun. Magdadrive kami ng mga 10 to 12 hours. Siyempre, nakakapagod yun. Tapos tatawid kami ng Roro, 1.5 oras, pagka mabilis. Pagtawid namin sa Roro, bibiyahe pa kami ng 48 plus 18 kilometers. Ilan yun? 60? 76 kilometers. Pero the moment na lumanding na o dumaong na yung Roro, sabi ko sa inyo guys baliwala yung pagod. Baliwala yung 12 or 13 hours na pagdadrive. Bakit? Malapit na ako sa bahay namin. At pag dumating, anong una po, yung bahay namin at saka sa school namin ay 16 kilometers yun. Maniwala kayo guys, kabisado ko yung mga kurbada Kahit nakapikit ako, ito na, diretso to. Okay, pagdating sa dulo, kakaliwa. Dalawa lang naman, pati kaliwa, kanan Kakanan siya, halimbawa, liliko. Kabisado ko yung mga curves. Alam ko pagka malapit na sa lugar. Bakit? Taga doon ako What excites you when I say homecoming? Are you excited to see the home? Or are you excited because you are coming? Or are you excited because there's a homecoming? Etc., etc. Are you getting the point? There will be a homecoming. However, ito po yan. Sa amin na nga lang nakwento. Pagka nag-uuwian kami, siyempre, doon mga pamangkin ko, mga anak ko, apo ko, tatay ko. Wala na nanay namin, patay na So pag nagkukwentuhan ganon, sabi nila, sana ko nandito si nanay Kaso patay na nanay namin At minsan pagka nag-homecoming ka, halimbawa sa akin, minsan gusto kong puntahan yung lugar ng kabataan ko, nung sa tabing ilog. Kaso ang putik nga lang ay minsan lampas tuhod. Di ko na pinindalhin yung mga anak ko ngayon doon. Pag sabihin nila, kadiri. Lalo na yung apo ko, iyo. Yung bukid. Gusto kong pumunta sa bukid. Yun yung mga bagay na nagkikreate ng excitement. Hey, look at me. Don't you know guys, in our homecoming, hindi tayo pupunta sa bukid. We will be going to heaven where our mansions are. In heaven, walang beer. But in heaven, there we will see God face to face. Yung langit makikita mo, yung mansions mo, pero bukod doon, we can see God face to face. We can see the throne of heaven, the throne of God. Na ang sabi ng Bible, the streets are supermarket kasi pure gold. Streets lang. Yung mga tao nagpapakamatay, pumapatay, nagnanakaw, there's a gold. Pero in our mansions, yung kalsada, gold. Sorry guys. Sa langit, aapakan mo lang yung gold. Kaya nga pala si Jesus ayaw niya ng bukod sa he breaks every chain, sa langit pala yung mga gold ay aapakan lang. Honestly. And so many things we could anticipate in our homecoming. Halimbawa, after 30 years nung high school reunion namin, nagkita-kita kami. Kita ko yung mga kaibigan ko. Kita ko yung mga kaklase ko. Matatanda na sila. What if in our homecoming? This is real, guys. Of course, if you can see them in the church, yes, definitely, 101%, we will meet them in heaven. However, people whom you knew, yung kapitbahay mo, yung nagdadrive lagi sa'yo, yung sinasakyan mong sasakyan, wala pala doon.
Yun ang masaklap. So, we need to understand. Yeah, masaya mag-homecoming, di ba? Tama? Naalala ko, pagka umuwi kami, lalo pagkaalam ng mga kapatid namin, tatay namin na uuwi kami, naghahanda ng konti. Yung mga hipon na malalaki, yung alimango, How much more in heaven? Ang sabi ng Bible, when he find the one, he put it on his shoulders, going back home rejoicing. But the celebration must be done in heaven. Do you want to make heaven rejoice? Bring someone or somebody with you. And let me close my Bible. Kung gusto natin maging masaya ang langit, ang sabi ng Bible, kaya niyang iwanan yung 99 just to go after the one. So bring a sinner. Yung kainuman mo dati, yung kaaway mo dati, ano pa? Wag lang yung kabit mo dati, baka mag-away sila ng asawa mo ngayon. Yung kasugalan mo dati. Honestly. Pero guys, let me tell you, sa langit ho, wala nang mag-asawa. This is plain honest. Sa langit ho, wala na yung mga desires about sa opposite sex. Clean na, pure na, purified na tayo. Wala nang iyakan, kasi papahirin ni Jesus yung mga luha mo. Wala nang sakit, wala nang kahirapan. Ano pa? Wala nang away. Meron lang kapayapaan. So, paano kung napangasawa mo 3? Hindi, kasi nangamatay naman yung 2 eh. Pagdating sa langit ho, wala na po yung ganon. Pero kilala mo pa rin yung bawat isa. Naintindihan niyo po? Tayo po tayo. Ang isa pong napansin ko sa ginagawa lagi ni Jesus, sabi niya, nung tumawag siya ng mga disipulo, ang sabi ng Bible, He called the disciples to Himself. Yung believer, tinatawag niya to Himself, para sa Kanya. Hindi naman tama yung word na makasarili. Pero that is just but appropriate. Sa konteksto natin, tayo talaga ang makasarili. Gusto ng God na angkinin natin yung pagkamakasarili niya para maintindihan natin na ito pala ang pure na motibo ng langit. Kasi pagka inako mo yung kagandahang loob ng Diyos, yung kapatawaran, yung kaligayahan, yung kapayapaan, yung kasaganaan, ano pa, yung kagalingan na binibigay ng Bible, binibigay ng langit, Lord lang ang pwedeng gumawa. Wala kang dapat patunayan. Pero lahat ng nakasulat sa Biblia, dapat lang po natin paniwalaan. Ang alam ko po, yung Diyos na nagsakripisyo sa atin, siya ang namatay. Inako niya ang kasalanan natin. Hindi niya sinabing, kinakailangan, Jonah, kinakailangan mamatay ka para patunayan mong mahal mo ko. Hindi mo na kinakailangan ganon. Kinakailangan mo na lang paniwala. Ibang Diyos yun. Kasi may ibang paniniwala na kinakailangan pumatay siya ng Kristiyano para patunayan niya na mahal niya ang Diyos niya. At pagka nakapatay ng Kristiyano, mayroong maglilingkod sa kanya na 32 virgins sa kabilang buhay. Kasinungalingan po yun. Baka pagdating sa impyerno, di ka na, sa impyerno kahit magpakamatay ka, di ka na mamamatay. Kaya nga, ang sabi doon, everlasting, eternal death. Yun ang senaryo ng impyerno. Kahit mag-suicide ka, patay ka na, di ka na gusto mo magpakamatay, hindi ka mamamatay. Kasi bakit? Panghabang buhay na kamatayan yun. Unlike sa langit, doon sa mansion ninyo, eternal life. Walang katapusang buhay. Kapiling ng Diyos. Ganon kagaling, kabuti ang Diyos. Amen. Can you bow your heads?
close your eyes. Let me speak this word. Let me change our mindset of homecoming. Heaven should be our focus because heaven is where God dwells, where His presence resides, where true rest abides. It's in heaven. Heaven is where abundance is a common occurrence. Heaven is where love overflows. Heaven is where His mercy, His grace manifests always. Heaven is the throne room of God. There our mansions are. And we look forward to that homecoming. Jesus, thank you for painting a good picture of us. May we shift our focus, God, into our future homecoming. When you said you will take us there personally, you will receive us to yourself, God. So that the things of the world will not so much connection to us. We will just work, but no more that connection too much. Because our priority now is our future homecoming. We honor you, God. Have your way in Jesus' name. Amen. Hello, good morning, Yulay! Good morning! Yan! Nabusog tayo sa word, right? Kasi kami umattend kami kayo na first service. So, may ano ka sa akin, pinayak mo kami kaninang umaga. So, mag-open muna tayo. Ayan, yung so word. basahin po natin ang ating Bible sa Matthew 6 verses 25 to 26. Ayan. So, therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body. What you will put on is not life more than food, and the body more than clothing. Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Okay, amen. Tawag dito. So, sino rito yung nakarinig nung testimony namin, yung nag-share ako nung last February? Nandito po ba yung... Okay, so konting background lang. Kaya ako napaiyak kanina pa. Sabi niya sa akin, ikaw talaga, kakanta ako, pinayak mo ko. Kasi yung sinabi mo kanina pa, sabi mo, imaginein mo, nandun ka na sa heaven. Tapos, ang naisip ko, no more problems. Tapos, na-imagine ko doon si Sam, normal na siya. No more sign of autism. No more judgment sa ibang tao. Diba? So doon pa lang, nagpo-pour na yung luha ko. Sabi ko, iba talaga. Kasi sino dito yung may mga condition yung anak, diba? Pag pinag-usapan kasi talaga yung anak, iba yung tusok.
'Diba, sa puso, lalo na kung may pangangailangan. So, who among you tuwing gabi bago matulog, di ba nagpe-pray tayo? Pero pag nagpe-pray ka, minsan nagpo-pour out na lang talaga na, Lord, ang dami-dami kong kailangan. Di ba? Parang, Lord, saan ko kukunin yung mga bagay-bagay na to? And then plus yung worries mo pa sa paligid mo na hindi nakakaintindi sa sitwasyon mo. Di ba? Paano gagawin mo? So, maganda tong sinasabi rito na pag nagpe-pray kami, sabi namin, Lord, active kami sa church. Diba, active naman po kami. Sabi namin, Lord, dapat kailangan, dapat baguhin mo yung buhay namin. Dapat baguhin mo yung pananaw namin. Hindi pwedeng problemado kami, di ba? Meron ako dito na-invite na student ko. Sabi niya sa akin yesterday, Ma'am, bakit ang bait mo sa akin? Bakit ka tumutulong sa akin? Si Amy nagsabing mabait ako eh. I told you. Amen po. Amen. Diba? Sabi niya sa akin, bakit tinutulungan mo ako, ma'am? Sabi ko, bakit hindi? Sabi, hindi lang daw siya sanay. Kasi usually ganun din yung paningin ko dati na parang wala akong, kumbaga sarili ko lang aasahan ko. Diba? Pero once na na-open sa'yo na si God, andyan siya, ang laki-laki niya. Yung problema mong ang laki-laki, maliit yan para kay God. So, bigay mo sa Kanya. Right? So, ikaw Kaya mo na. Ay, kaya mo na. Ayun nga, so, Sige. Ayun. ang dami-dami namin gusto i-share Yes. sa goodness ni God. Grabe. Kasi in terms of giving, 'di ba, sa tithes and offering natin, yung pagiging pagiging generous natin, naniniwala ba kayo, depende kasi 'yon sa trust na ibinibigay natin sa Panginoon natin. Amen. Tama ba? Yes, yes. Ganon tayo no, parang human instinct na natin 'yan na depende kung gaano ako generous, kung gaano rin yung kalaki yung nare-receive kong blessing. Parang ganun yung nangyayari. Pero ang laging pinapaalala sa atin ni Lord, trust in me. No, lalong-lalo na in terms of finances. Sabi nga, yan yung pinaka-least problem na meron tayo or concern. Yes. Lalo na pag umakit na tayo doon. 'Di ba? Yun na yung pinaka maliit na problema na pwede nating ma-experience. Yes. Yun. So, yung sa sharing mo nung dati. Ayun. So, continuation. So, di ba, nung last February, sinabi namin na naka-receive kami ng somehow, parang may scholarship si Sam. So, this time, legit po, may scholarship pong nakuha si Sam. At guess what? Sa ang school, IS lang naman. International school. Yung tipong pagpasok mo, sabi nga ni Emma, school ba to? Parang mall. Kasi may escalator. So, sinasabi namin, yung plano lang namin, yung parang simpleng school na private, okay na kami doon. Pero nung naka-receive ako ng message from the directress, sabi niya, uy, naalala kita, nasa Amerika siya ha. Fake note, nasa Amerika siya, pero naalala niya ako. Sino ba naman ako? Diba? Hello, twice lang kami nagkita, pero sabi niya sa akin, naalala kita. Ano pa ba? Interesado ka pa ba sa scholarship ng anak mo? So siya mismo yung nag-approach na, di ba sabi ko, Mami, yes ma'am, pero nahiya kasi kung alam ko nakabakasyon ka sa Amerika. Pero sabi niya, sige, usap tayo pag uwi ko. So pagdating niya, message ko lang, uy, welcome, ganyan, MM. Tapos, di ba? Pero syempre, paano lang na, ma'am, andito na po ako. Message, tapos sabi niya, ma'am, medyo may problema lang sa kay Sam, ganyan. Next week, puntahan ka. Sige, andito lang ako. So, assessment, ganyan. To make it short, Nax, grabe, Lord. Ang alam lang namin ito. Alam mo yung tipong nagyakapan kami dalawa. Siyempre, laki ng tiyan na kami dalawa. Naglulundagan kami dalawa. Grabe, Lord, grabe ka. Tapos, alam mo, nagpe-praise and worship na kami dalawa. Iyak kami ng iyak. Grabe, Lord, ang galing, ang buti-buti mo, grabe. Take note, sa pagbibigay natin, ang nasusuka talaga rito, yung puso natin. Grabe magbigay si God. So, Lord, thank you. Ayan, so, let's pray. Okay na po ang ating envelope. Okay, so, Father God, we thank you for all the blessings, Father God. Continue to bless your people, Father God, especially the New Life Taguig family, Father God. We thank you for all the blessings, and we are praying also to make us a blessing to other people as well. In Jesus' name we pray, Amen. Amen. Thank you po. Thank you po. Ay, thank you, ma'am. Thank you, sir.
nagbibigay kayo, kwentuhan ko kayo. Di ho ba namatay yung nanay namin ng 2 or 3 years ago? Nanaginip ako ng isang, kaya nga tayo nananaginip kasi may kaluluwa tayo. Ang panaginip ko, dumalaw daw si nanay ko sa bahay. Yung bahay namin kasi pagkahapon yung pinto, tumatama yung araw. So alam ko si nanay, kasi di ko makita yung mukha. Iyak daw ako ng iyak. Nay, di ba patay ka na? Parang ganon. Alam niyo po guys, naniniwala po ko na yung mga loved ones natin na naki-Lord na, nagpipista na sila sa kalangitan. Actually, sabi ng Bible, sila nag-cheer sa atin na sana matapos natin yung race natin ng tama at hindi tayo bibitaw, hindi tayo liliko. Kasi time will come, magkakaroon tayo ng homecoming, kasama natin sila. Ganon ho kagaling ang Bible. Ganon ho kagaling yung Diyos na pinaglilingkuran natin. At tumayo na kayo kasi napapapreach ako. Thank you for your generosity. To be honest with you guys, wow. Napaka-generous ho talaga. God is doing something. Kasi kung dumadami ang giving ninyo, ibig sabihin, dumadami yung perang ipinagkakatiwala ng God sa atin. So we thank you for your generosity. Let's close in prayer. Father, thank you for everything you've done. Even sa aming safe travel tomorrow, God, with the leaders in our trip to Davao, God. Thank you for protection. Thank you for favor, God. At higit sa lahat, Panginoon, thank you that we can have the opportunity and the privilege to enjoy the countryside. Lord, may we leave this house knowing and understanding, God, that our focus is in our future homecoming. We speak blessing, God, provision, protection in our day-to-day lives today hanggang sa susunod na linggo ulit. In Jesus' mighty name, this we pray. Amen and amen. Thank you po, New Life. Thank you guys.